Episode 386 na tayo mga kapuso nang abot kami na pangarap araw ng Sabado. Nasagot nga ni Annalyn yung tawag nga ni Moira at nasambit nga ni Moira, "Zoe, ano bang ginagawa mo? Puntahan mo ko dito at meron tayong plano para sa lolo mo." Biglang nag-choppy. Hindi tuloy narinig maayos ni Annalyn yung tungkol nga dun sa word na lolo, hindi niya naintindihan. Basta narinig lang niya ay meron daw plano, di ba? Ngayon, bigla nga kinuha ni Zoe yung cellphone nga niya at nakita niya mami. Narinig tuloy ni Moira na nagtatalo yung dalawa, si Annalyn saka si Zoe. At alam na rin ni Moira na sinasagot pala ni Annalyn yung tawag. Ngayon, talagang tumakbo itong si Annalyn, hinablot niya ulit yung cellphone ni Zoe. Nagabulan. Ngayon, ito naman dalawa, si Dax saka yung kaibigan niya, talagang pumasok na nga sa loob ng bintana ni Lynette dahil sinarado nga ni Lynette yung bintana. Sabi nung lalaki, kaibigan ni Dax, "Hello Snow White, kumusta ka? Papasukin mo naman kami dito." Ngayon, biglang tumakbo si Lynette na sobrang takot. Naharang siya. Ngayon, nakuha rin siya ni Dax. "Huwag ka nang pumalag, sumunod ka na sa amin. Hindi ka naman namin sasaktan eh. Makinig ka lang sa amin." Lumaban si Lynette. Sinipa sa maselang parte ng katawan yung dalawang lalaki. Napatumba. At syempre, mahina naman kasing pagkakasipa niya kaya nakatayo agad ito. Ngayon, sabi ng lalaki, nilak yung pinto, "Saan ka pupunta? Huwag ka nang tumakbo. Dahil kahit saan ka mapunta, mahabol ka rin namin." Ngayon, eto na. Nagtago si Annalyn sa likod ni na Nurse Karen and Evan. Sabi ni Zoe, "Umalis kayo dyan, tatanggalan ko kayo ng trabaho." Sabi ni Evan, "Excuse me, wala na kami rito sa Apex, no? Kaya wala kang dahilan para i-park kami." Sabi naman ni Karen, "At tanggap na kami sa East Ridge. Kaya wala ka na magagawa." Biglang dumating si Yula, Doc Joanne, saka si Doc Joy. Kinampihan ni Doc Joy si Zoe. Sabi naman ni Annalyn, "Umamin ka na kasi, Zoe. Meron ko yung pinaplano ng mami mo. Ang narinig ko, pinapupunta ka ng mami mo doon. At meron daw ko yung pinaplano. Alam ko may kinalaman ka sa pagkawala ni Lolo. Ba't mo naman ako inaakusa ng ganyan, Annalyn? Bakit? Narinig mo pa talaga ng kumpleto yung sinabi ni mami?" Hindi ko sigurado. Dahil choppy pero alam ko talaga malakas yung kutob ko na meron kayong pinaplano. Alam mo, Annalyn, kung plano rin naman ang pag-uusapan, marami talaga kaming plano ni mami. Plano namin sa karir, sa buhay, at syempre, plano namin sa paghahanap namin kay Lolo. Kaya ikaw, wala kang karapatan dahil wala kang ebidensya, wala kang pinangahawakan na matibay na ebidensya na meron akong kinalaman sa pagkawala ni Lolo. Pwede ba, Annalyn, huwag mo nang dagdagan ang mga problema ko. Ang dami na ng pinoproblema ko ngayon, nawawala pa si Lolo. Hindi lang naman ikaw ang nawalan ng Lolo eh. Ako din. Sabi ni Annalyn, "Ba't ka nasisinungaling? Nakausap ko si Doc Lu kanina, sabi niya hindi ka raw niya kasama sa cafeteria. At nakausap ko rin, no, yung driver ng lolo ko. Nalaman nila na nakipagkita ka kay Lolo kanina." Ano to? Kung kailan nawawala si Lolo, nawawala ka rin. Coincidence lang ba talaga to, Zoe? Umamin ka na kasi. Magsabi ka ng totoo. Huwag mo nang dagdagan pa yung mga kasinungalingan mo. Dinadagdagan mo lang yung mga kasalanan mo. Pinapilitan talaga ni Zoe, sabi niya, "No, kapag hindi mo binigay sa akin yung cellphone ko, kakasuhan kita." Sabi ni Doc Prado na, "Sige na, Annalyn. Maraming tao dito, nakakahiya. Pinagtitinginan tayo dito." Sabi ni Zoe, "No, napaliwanag ko na lahat sa'yo, di ba, Annalyn? Akin na yan." Kinuha niya yung cellphone, hinablot talaga. At biglang umalis si Zoe. Ito naman si Annalyn, kinukomfort ng mga kaibigan niya. Samantala si Lynette tumatakbo at nagtago nga siya sa may kwarto. Naabutan pa rin siya ng dalawang lalaki. Kumuha siya ng matibay na bagay para ipanghampas dito at nagkandado siya ng pintuan. Sabi ng lalaki, "Madam, huwag ka na makipaghabulan sa amin. Pinapagod mo lang kami. Eto talagang expert sa akit bahay. Talagang meron siyang panungkit eh. Yung ng susi ng pintuan. Kaya madali lang sa kanya na napuksa yung pintuan. Madam, magpakita ka na. Huwag mo nang pahirapan pa. Huwag mo nang patagalin pa. Kasi kapag nakita kita, makakatikim ka talaga sa akin. Sasaktan talaga kita." Hinampas ni Lynette sa likod. Natumbay lalaki. Papalabas na siya, naharang naman siya ni Dax. Wala rin kawala si Lynette. Samantala nag-aalala si Zoe at tumawag siya kay Doc Carlos. Diba? Sabi naman ni Zoe, "Maraming salamat at binarningan mo ko tungkol kay Annalyn. Nandito siya sa Apex. Kung nagkataon, tuluyan na nga niya talaga mo ko yung cellphone ko at makakakala pa siya ng mga ebidensya. Kaya sabi ko na nga ba
Sabi niya, no, ako na ang bahala dyan kay Annalyn. Ako na ang bahala. Sabi niya, paano na to? Kapag nalaman niya talaga, di ba? Sabi naman ni Doc Carlos, sinasabi ko naman si Zoe, kakampi mo ako. Kakampi mo lang naman ako kasi meron ka talagang kailangan. Alam mo, Zoe, kailangan natin tong gawin dahil masisira ang buhay natin. Buhay natin ang nakataya dito. Sabi no, sige na. Sabi ni Zoe, no? Talagang namumroblema talaga si Zoe, dumagdag pa nga naman si Annalyn. Hindi na nga niya talaga malaman ng kung anong gagawin dahil siya ngayon pinagsususpetsahan. Samantala, hindi naniniwala si na Evan saka si Karen. Talagang guilty talaga yung Zoe na yun. Sabi naman ni Karen, oo nga, konting-konti na lang mapapaamin na Doc, puntahan namin. Sabi ni Annalyn, wag na, gulo lang to sabi niya. Ngayon bilang dumating si Giselle saka ang tatay niya, si Robert. Tay, Tita Giselle, nagpaalam yung dalawang nurse. Sige po, alis na po kami. Sige Annalyn sabihin mo lang kami kapag may kailangan ka. Anak, sensya na, ngayon lang kami dumating. Nag-report pa kasi kami ng missing person para sa pulis. Sabi naman ni Giselle, ayun nga, kasama ang palad, kailangan after 24 hours pa bago sila mag-research or maghanap kay Papa. Sabi naman ni Annalyn, Tay, nakausap ko po si Zoe at nakuha ko po yung cellphone niya. Nasagot ko po si Ma'am Moira, tumatawag po sa cellphone ni Zoe. Meron pong kinalaman si Zoe sa pagkawala ni Lolo. At meron daw silang pinaplano para kay Lolo Pepe. Hindi ko na po masyadong naintindihan kasi po choppy Sabi ni Giselle, no, sinasabi ko na nga ba may kinalaman niya si Moira At kasabot pa niya yung anak niya. Walang niya talaga yung mag-inang yan. Sabi naman ni Robert, ate, ano naman ang dahilan ni Moira para gawin yung kay Papa? At saka si Zoe, hindi niya masasaktan ng lolo niya dahil lolo niya yun. Ano ba, Obeng? Kontrolado ni Moira yung anak mo. Kaya hindi na ako magtataka pa. Siyempre, for revenge. Gagawin to ni Moira para magiganti sa pamilya natin. Alam mo, Obeng, hindi ko na talaga malaman kung anong gagawin ko. Nag-aalala na ako kay Papa. Baka turuin na siya mawala sa buhay natin. Nagiging hopeless na si Giselle, no? Nawawala na siya ng gana sa buhay. Nangihina na siya dahil nga sa mga problema at labis na pag-aalala. Kaya naman, sa sobrang pag-iyak ni Giselle, napagod siya at bigla na lamang napaupo at kinocomfort ni Annalyn. Sabi niya, tita, upo ko yung mag-iisip ng ganyan. Magdasal lang po tayo, kumapit lang po tayo sa Panginoon. Niyakap niya ang tita Giselle niya habang ito umiiyak dahil nga hopeless na nga ito. Samantala, dumako na tayo dito kay Lynette. Ayan, sinabunutan siya. Halika dito, sumunod ka sa akin. Sabi naman ni Lynette, parang awa nyo na, nakikiusap po ako sa inyo. Huwag nyo po akong sasaktan. Kunin nyo na ho lahat ng mga gamit dito. Napikon yung lalaki, sinumpok siya, sinikmuraan siya. Natumbas si Lynette. No? Ano ho ba ang kailangan nyo? Sabi ni Lynette. Ang kailangan namin, mga pera, mga alahas, sabi niya sa lalaki na, ano kaya pare? Tuluyan na natin yung dapat natin gawin. Pag nakawan natin itong mga ito, marami tayong mananakaw dito. Mga pera, mga alahas, sabi ng lalaki, oo na, sige na, ang daldal mo. Sige, samahan mo kami kung saan nyo tinatago yung pera, yung mga kayamanan nyo. Sumunod ka sa akin, bilis. Yun yung si Lynette, no? Para nga dalhin nga sila din nga sa tinatago nilang mga pera at mga kagamitan pa na pwedeng manakaw. Ngayon, nagpunta na nga si Lynette sa kwarto nila ni Carlos. Amin na mga pera mo. Alahas, bilis. Sabi ni Lynette, ito lang. Ba't ito lang? Hindi naman ho kasi ako maluho Ilan po talaga yung mga alahas, mga relo ko, mga kwintas. Ilan po talaga, wala nang iba, kakaunti lang. Ang pera mo, ito po. Ba't 10,000 lang? Mas malaki pa rito yung kinikita ko dati. Hindi naman po kasi ako mayaman. Yung asawa ko lang po. Saka nagtatrabaho ng din po ko. Yan lang po talaga yung luho ko. Itong litratong to, anak mo to? Huwag niyo pong papakilaman yan, akin na. Hindi. Anak ko po yan. Nakikiusap po ako sa inyo. Huwag niyo pong idadami dito, anak ko. Sabi, no, ngayon, dumating yung lalaki, kaibigan ni Dax. O, ito pa pala Duruin mo, mas marami pang alahas yung asawa mo kaysa sa'yo. Ang dami. Ngayon, nakita yung safety box. Anong code niyan? Sabihin mo. Hindi ko alam Sabihin mo. Hindi ko talaga alam, sabi ni Lynette, kasi nakita nga yung safety box. Ngayon ito namang si Zoe, bilang tumawag sa mami niya at nagsisihan sila ni Moira. Sabi naman ni Moira, pabaya ka kasi. Kung saan mo nilalagay yung cellphone mo, yan tuloy.
nakuha na ni Annalyn. Sabi naman ni Zoe, alam ko ba na nandito si Annalyn ha? Sabi niya, ewan ko sa'yo. Careless ka kasi masyado, sabi ni Moira. Okay, sige, wag na natin tong pagtalunan. Ano ba talaga yung pinaplano mo para kay Lolo? Basta, pumunta ka dito, bibigay ko sa yung address. Mas maigi na yung magkausap tayo dito mismo kaysa dyan sa Apex. Kasi yung sabihin ko sa'yo dyan, at baka may makakita pa sa'yo at may makahulip na naman sa'yo. Gaya ng nangyari sa'yo kanina. Kaya pumunta ka na dito dahil may plano tayo para sa Lolo mo. Sabi ni Moira, no? Kasi nga talagang nababad trip nga si Moira sa pagka-careless ito ni Zoe. Samantala, dumako na tayo dito kay Lynette na kung saan hindi nga niya talaga alam yung passcode kasi nga hindi naman talaga sa kanya sinasabi ni Carlos di ba? Masyadong maliim sa kanya yung mister niya. Paano pa niya malalaman? Ngayon, pinapipilitan nga nung dalawang lalaki. Sabi naman ni Lynette, kung gusto niyo po tawagan po natin yung asawa ko, itatanong ko po kung ano po yung passcode niyan. Sabi naman ng kaibigan ni Dax, oo nga, pwede naman natin patawag yung asawa niya. Sabi naman ni Dax, sira ka ba? Kapag nalaman niya na asawa niya, makakatunog yun at isusumbong pa tayo sa mga pulis. Sabi naman ni Lynette, tatawagan ko na lang po siya. Sabi ni Dax, no, ganito ang gawin mo. Sige, tawagan mo siya. Wala kang ibang ipagsasabi. Kahit kanino Kasi nga tumatawag nga si Carlos, biglang tumawag. Sabi nung lalaki, Carlos, tumatawag ang asawa mo. Sabi ni Lynette, no, paano nyo po nakilala ang asawa ko? Kilala nyo po ang asawa ko? Kung gano'n meron nag-utos sa inyo? Sabi ni Dax, no, ang galing mo naman manghula. Alam mo, wala ka nang pakialam doon. Basta sundin mo kami. Eto sasagutin mo tong tawag ng asawa mo at babantayan ka namin. Wala ka ibang sasabihin na kahit ano dahil kundi pasasabugin ko yung ulo mo at idadamay ko pa tong anak mo. Naiintindihan mo? Sige, sagutin mo na at tanungin mo kung anong oras ng balik na rito sa bahay, kung anong oras ang uwi niya. Bilisan mo. Tumawag si Carlos. Hello, Lynette. Hello, Carlos. Ba't ang tagal mo sagutin yung telepono? Pasensya ka na, Carlos. Galing pa kasi ako ng CR. Alam mo ba, meron na namang ginawang kalokohan niyang anak mo. Pinagsuspecha niya si Zoe. Nag-imbestiga rito sa Apex. Kaya yun, nagsumbong sa akin si Zoe sa mga ginagawa niyang anak mo. Alam mo, kapag hindi pa tumino yung anak mo, ako na magdidisiplina dyan. Lynette, pagsabihan mo yung anak mo. Ngayon, sumisenya si Dax, oras daw oras. Sabi ni Lynette, ano oras ka ba uwi dito? Bukas na ako uwi, bukas na ng umaga. Bakit? Aalamin ko lang kasi para alam ko kung ano oras ang balik mo dito sa bahay. O sige na, Lynette, magpahinga ka na. Matating gabi na. Basta, pagsabihan mo yung anak mo. Sabi niya. Ngayon, sabi niya sa lalaki, paano ba yan? Bukas pa pala uwi ng asawa niya. Sabi ni Lynette, no, pwede po ba umalis na kayo? Dalhin niyo na po lahat yan, nakikiusap ako sa inyo. Kunin niyo na lahat yan. Sabi ni Dax, hindi ako makakapayag. Ganto na lang, sasamahan mo kami sa bangko mo. Kasi nga, alam nila, merong bank book si Lynette. Meron siyang pera doon sa bangko. Samantala, ating gabi na nga nakarating si Nahari saka si Regan. At bigla nag-doorbell. Narinig nila lahat, sabi nung ni Dax, nag-imbita ka ba dito? May mga tao ka bang pinapunta? Habang nag-doorbell na nga itong si Harry at hinihintay nga nila si Lynette. Ngayon sabi naman ni Regan, parang wala yatang tao. Sabi naman ni Harry, baka naman tulog na si Tita Lynette. Hintayin na lang natin. Tawag sila ng tawag sa labas. Tinatawag nila si Lynette, di ba? Ngayon, dito natin malalaman kung ano ang kahinatnan ng eksenang to. Dahil nga sa mangyayari sa Lunes, pagbubuksan nga ni Lynette ng pintuan or gate itong si Nahari sa si Regan at nakatutok sa kanya yung baril, nakabantay sa kanya yung yung dalawang lalaki, di ba? Na holdupper. Ngayon, ito namang konsensya ni Zoe talagang umiiral dahil nga nakita niya yung kalagayan ng lolo Pepe niya kaya lalo siyang naawa, di ba? Ngayon, nag-aaway na naman sila mag-ina dahil nga bakit nga naman daw ginawa yun ni mami niya sa kanyang lolo. Sabi naman ni Moira, naawa ka pa dyan, hindi mo naman lolo yan, di ba? Ngayon, balik naman tayo dito kay Nahari sa kay Lynette. Nagpaalam si Harry na kung maaari gumamit siya ng CR dahil naiihi daw siya. At bigla-bigla siya pumasok sa bahay. Naku, mapapahamak ang anak ni Dr. Carlos Benitez, di ba? Baka mabaril siya dito. At eto pa, kinukompronta nga ni na Annalyn sa kanil Giselle itong si Carlos kung bakit napaka
sensitive at talagang pinagtatanggol ng gusto itong si Zoe, hindi naman niya ito kaano-ano, 'di ba? So dito natin malalaman kung paano ito malulusutan ni Carlos. Kaya wag natin palalagpasin ngayong araw ng Lunes, December 4, episode 387. Dito lamang yan sa GMA Afternoon Prime. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, i-like mo ang video na to at i-share mo na rin sa iyong social media platforms. I-hit mo na rin ang subscribe at notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Abot Kami na Pangarap and other GMA shows tulad nito. Maraming salamat and happy weekends mga kapuso, and God bless us all.